Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post na ang balita ngayon. Title, 88 Guanzon. Binasag ang destabilization claim, binira ang tiwala sa admin. Umani ng reaksyon ng pahayag ni dating COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos niyang tahasang question ang aligasyon na umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Gonson na hindi na umano kailangan pang sirain ang gobyerno dahil sa mismong mga isyong kinakaharap nito. Ito ang pahayag ni Gonson. May destabilization plot daw sa kanila. 88. Hindi nyo kailangang sirain dahil sa sobrang daming anomalya ang pinaggagawa ninyo, kayo mismo ang sumisira sa mga sarili ninyo. Nauna nang sinabi ng Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na may na-monitor silang biglaang pagdami ng disinformation sa social media, partikular kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ani ni Gomez, the timing is suspect. Regardless, the motive is clear: distract and destabilize our government. Dagdag pa ni Gomez, maging ang ilang mainstream media ay nadadamay sa pagkalat ng maling impormasyon at patuloy ang pangangalap ng ebidensya laban sa mga nagpapakalat nito. We will identify the perpetrators, trace their networks, and file the proper charges in court, sabi ni Gomez. Sa kabila ng pahayag ng PCO, iginiit ni Guanzon na ang mas malalim na problema ay ang umano'y pagkawala ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sabi ni Guanzon, sa mata ng nakakarami, wala nang tiwala ang taong bayan sa namamahala sa bansang ito. Tinukoy rin niya ang mga isyu sa flood control at presyo ng langis bilang mga halimbawa ng umano'y kakulangan ng aksyon. Sabi ni Guanzon, pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control at pag-aksyon sa problema ng gas ay palpak na. Matatanda ng kasalukuyang iniimbestigan ang flood control anomalies habang patuloy namang umaaray ang publiko sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa dulo ng kanyang payag, binira ni Guanzon ang umano'y palagapak ng trust and approval ratings ng Pangulo. Sabi niya, tignan ninyo ang trust and approval ratings ni BBM. Parang kanta ng sex bomb. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Okay. So, unahin muna natin bigyan ng reaksyon, destabilization. Opinion ko lang ito. Ang AFP at PNP ay solid. Loyal sila sa administrasyong Marcos. Kaya kung sino man, kung meron nag-attempt ng destabilization, it will not succeed. Ulitin ko, ang AFP at PNP, hindi nila papayagan na maalis o they will see to it na ang administrasyong ito ay matapos ang term. Yan ang aking nakikita. So what's the use of, excuse me, what's the use of these groups kung meron man na mag-destabilize na, kasi kung destabilization, you need the support ng AFP at PNP. Sulit yung AFP, PNP na yan. Kaya useless. Sino yung nagdi-destabilize? Duterte. Ang Duterte ngayon nasa survival mode. Paano nila malampasan itong kaliwat kanang pag-atake sa kanila? VP Sara nga. Diyan yung kanyang impeachment ang inaasikaso, tapos
mag-ano pa ng destabilization. Kaya ako, wala yan. Guni-guni lang ni Secretary Gomez yung sinasabi niya na destabilization. Kung bakit may mga maraming lumalabas na haka-haka sa kalusugan ng Pangulo, ang opinion ko is dahil lang din sa kanila, meaning PCO, Palacio, dahil hindi sila magbigay ng makatotohanang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. Kung mag-issue pa sila ng medical bulletin, kung pagsalitain nila ang mga doktor na nag-aasikaso sa Pangulo, kasi inamin naman ng Pangulo, meron siyang diverticulitis. So, to stop these rumors, yun lang ang solusyon. Habang may mga nagpo-post dyan ng mga throwback pictures, habang nagpo-post kayo ng mga videos na kasama pa si late Secretary Juan Ponce Enrile, kasama pa si dating AS Bersamin, at kung ano-ano pa yung mga videos na yan, I don't know. May nabasa akong post kanina, I don't know how true. Sinasabi ni Mr. Jason na yung sa Bataan, yung dambana ng Kagitingan na kung saan allegedly ginanap yung Bataan Day o yung Araw ng Kagitingan Memorial, under construction daw. I'm not sure kung gaano katotoo. Kaya yung maraming nagsasabi na yung celebration ng Araw ng Kagitingan noong 2025, yun din ang ipinalabas ngayon. So, ano ba talaga ang Pangulo? Ako, personally, I want the President to be strong, healthy, at tapusin niya ang kanyang termino. Kasi binutuhan siya ng taong bayan for 6 years hanggang 2028. At yung iba naman nagsasabi, sina Kipicho, sina Mr. Jason gusto nilang mabuhay ang Pangulo para sa 2028, sabi nila, mapanagot siya sa kanyang ginawa ngayon. Karamihan kasi, fans ni Cara David, yung birthday wish. Well, walang destabilization. Yan ang aking obserbasyon, pananaw. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Tagaan na mo og yero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og yero. Wakad lang. Mga dati at tulungan na na sinuling insurance. Pero sa nanay ko talaga niya ano oras ito. Ni awayan ni. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop, dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo. So karon naatopan na gyud. So maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito akong atop sa una then tapos gibagyuan pa gyud. Then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag nga yero. So mura to, salamat. So pila na dayto ka tuig ang imong atop nga Di katuig. Di man na to ka tuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalit na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupan. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy, pila ka bulan aya nakaatop ka? Ay, totoo yun. Ay, minakatop. Kung wala gani ning tabang, siguro wala pa gini na atop.
Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oo, so wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho, Mm, farmers. magmuso lang. Kung unom ka bulan, ayak ka maka-harvest na, ayak ka makakorta. So walay budget gid sa ipalit sa yero. So, muna to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.